Dito tayo ngayon sa Motostrada kasi gusto kong ipakita sa inyo yung mga bagong nilabas na motor ng CF Moto from 2024 to 2025. CF Moto 450 MT, isang lightweight adventure bike na swak sa budget 449cc parallel twin engine na may 44 horsepower, 270-degree crank. Smooth ang power delivery at sakto para sa long rides. May KYB suspensions with 200mm travel kaya kahit lubak-lubak walang problema. May tubeless spoke wheels, TFT display na malinaw kahit tirik ng araw kaya lang hindi natin siya makikita. Tsaka napansin ko, mababa lang yung seat height niya, no? Hindi mo pala flat foot, kahit lang konting-konti lang. Kung titingnan natin mula dito, malaki siyang tingnan para sa isang 450cc. Then ito yung view nyo pag nakasakay sa kanya. Adjustable na windshield. Medyo mababa pa rin siya, no? At least para sa akin. Yung mga buttons niya maganda, sarap pindutin, maayos. Parang nagiging signature na ito ni CF Moto. Kill switch nila, no? Meron din pala itong passing light. Pwede mong i-off yung ABS. Ito yung stock na type. Overall, solid ito para sa mga beginners na gusto ng adventure bike. 500 SR Boom. Neo Sport siguro ang tawag dito, no? Kasi very classic yung itsura niya. Kaya napaka-forma. Ang ganda. Sa pinaka-highlight ng motor na to ay 4-cylinder na siya. Parang cover sa disc brake. Naka-dual exhaust na rin siya. TFT display na rin. Hindi ko alam kung stock na to, itong dampener na to o damper. Medyo mababa lang yung kanyang windshield. Kung formang pag-uusapan, ang gwapo nito. Yung upuan niya manipis pero malambot naman. Same dito sa upuan ng OBR. Ay, ang ganda ng mesh dito. Ang unang nilabas na 4-cylinder ni CF Moto, no? So ito yung view nyo pag ito ang inyong motor. Sobrang flat foot ko siya, no? Kung para sa akin, medyo may kaliitan siya. So medyo matigas yung suspension niya kasi syempre sports bike to eh. Kailangan talaga medyo may matigas yung kanyang suspension. Ikot na pala to ng quick shifter. Kung mahilig naman kayo sa cruiser type na motor, meron din si CF Moto. Ayan, CLC. Diba? Meron siyang pillion seat. Ito meron. Ito wala. Ang ganda. Ang forma. Pati itong niya, sa mudguard niya, iba. Kesa rito. Magkaiba rin yung handlebar nila. Hindi ko alam kung TFT na ito eh. Ayan, flat foot. Kabilang baluktot pa yung tuhod ko. Para sa mga gusto ng mas premium na adventure bike, ito ang 800 MT Explorer. Meron siyang 799cc parallel twin engine, 95 horsepower, 8-inch na touchscreen display ito. Touchscreen yan. Anong tablet na? CF Radar System, CRS. Meron pa rin siyang cruise control. Naka-spoke wheels na yan. Crash guard. Meron na rin siya nito. Adjustable pa rin yung windscreen. USB port. Quick shifter. Meron na rin yan. Up and down. 20 liters. So, pindutin ng mga bonus niya. May passing light din. Adjustable levers. Ito yung itsura nyo pag nakasakay kayo dito sa 800 MT Explorer. Parang plastic yung tangke niya. Bukod sa upuan mo na sobrang lambot, pati yung backride mo. .675 SRR. Triple cylinder na, no? Medyo, kita nyo lang. 1, 2, 3. Gwapo tingnan eh, no? Sa mga sports bike lovers, kaya ang over 100 horsepower. Aggressive fairings, aerodynamic design at premium electronics, perfect sa race track. May traction control, multiple riding modes at quick shifter. Kaya kung hanap mo ay isang affordable pero high performance na sport bike, dito na yun.
napaka-astig. 180 na pala yung gulong nito, pang big bike talaga. Ayan, kapal, oh. At baka angas ng likod nyo. Parang siya may boomerang dito. Ito yung signal lights niya. Isa lang siya parang awkward dito, eh. Parang butas. Medyo maliit lang yung TFT niya, instrument panel niya. Side mirror, palagay yung kanyang signal lights. Subsub na subsub ka dito. Flat foot ko siya. Ayan, parehas. Makikita natin dito yung mga buttons niya, passing light, traction control, adjustable na rin yung ano nito, shocks, hazard button, then syempre yung CF motor na kill switch. Ang 800MT-X, ito yung mas focus na version ng 800MT sa off-road. Wala na yung fog lamps, then parang mas malaki yung kanyang sa ilalim. Ang lapad. Oh. Mas mataas ang stance, kita naman, di ba? May fully adjustable KYB suspension. Mas mataas ang ground clearance. Perfect to para sa mga gusto sumabak sa trail riding at rough terrains. Meron na rin siyang spoke wheels at dagdag na protection sa chassis. Kung hanap mo ay ATV na kayang lumaban sa dumi at putik, ito na yun. Yung upuan niya, yan makikita nyo, mas manipis talaga siya. So meron pa rin pala siyang cruise control kahit na parang more on nakalinya siya sa off-roading or trail, no? Talagang yung forma niya parang pang dirt bike talaga. Adjustable pa rin naman tong windshield. Then yung hindi ko lang mapakita sa inyo, pero yung TFT niya patayo. Hindi ko lang alam kung touchscreen siya. Handlebar, ang lapad, ang layo. Yun yung mga buttons niya for navigation ng instrument panel. Tangke niya, hindi ko alam kung anong size. Ito parang bakal to. Pero ito hindi. Para sa mga mahilig sa aggressive street riding, ito yung NK675. May 675cc inline triple engine na may 98 horsepower. Kaya malakas hatak nito. At quick shifter. Panalo sa city rides at twisty roads. Same to sa engine ng 675 SR. Then yung mukha niya, kamukha nung NK800. Parang ganito na pumupunta yung itsura talaga ng mga NK nila ngayon eh. So yung tangke niya, kamukha rin nung 675 SR. Pati yung, parang yung put niya, parang kamukha rin yung may ganitong style. Pati ito, siguro yung sa handlebar lang. Then syempre yung windshield niya, yun yung parang nawala. Sadyang hindi ka lang sub-sub dito dahil kita mo naman yung handlebar niya naka-angat. Upright position ka rito. Tapos ito yung isang kulay niya, gray. 700MT. So kamukha rin siya nung 800MT. Pero wala lang yung kanyang auxiliary lights. Bagong middleweight adventure bike ng CF Moto 700MT 2025. Mas powerful ito kaysa sa 450MT pero mas lightweight kaysa sa 800MT. Kaya sakto para sa mid-range adventure seekers. Meron tong 693cc parallel twin engine, 75 horsepower at upgraded suspension para sa mas balanced na handling. Compared sa 450MT, mas nandun siya sa linya ng touring talaga. Kasi pati gulong niya, ayan, dual sport. Pero naka-spoke wheels. Wala lang dito yung mga features na cruise control. Pero meron pa rin naman siyang heated seat and heated grips. Mas maliit din yung kanyang instrument panel na TFT. Adjustable pa rin naman yung kanyang windshield na mas gusto ko, mas mataas siya compared sa 450MT. Hindi ganun karami features niya, which is para sa akin mas okay yun, mas pabor sa akin yun. Kasi mas konti yung features. Unang-una, mas mura siya. Pangalawa, mas konti yung problemahin mo na possible na magka-problema in the future. Parang yung Ninja 650 ko na talagang subok na since wala naman siya masyadong advanced features. Pero magagamit mo pa rin naman eh. Medyo tiptoe lang, as in konting-konti lang. Parehas na paa. Ayan. Then ito yung kanyang cockpit. If ever nakasakay ka. Ang astig, di ba? Grabe na talaga ang CF Moto ngayon, no? Meron na silang for street, adventure, sports bike, pang track, lahat.
ng hinahanap ng motor mo, meron dito sa CF Moto, no? If ever na gusto nyo rin makita yung mga units dito, punta lang kayo dito sa Motostrada. I-wish nyo lang, i-google nyo lang. Pwede naman dito pumunta. Pwede nyo upuan yung mga units. Siyempre, paalam lang kayo, no? Tulad ng sinasabi ko, if ever na may gusto kayong motor, gusto nyo subukan, upuan nyo para lang at least may experience nyo siya na first hand. Hindi nyo man siya ma-test ride, pero pinaka-minimum na gawin if ever na bibili kayo, at least maupuan nyo. Maraming salamat sa pagsama. This is Bad Rider PH. Bye-bye.